DZRH News, nireport nila mahigit 150 pang opisyal ng gobyerno kabilang mga kongresista na unay tumanggap ng kickback sa flood control projects ang papangalanan ng kontratistang si Curly Discaya. Sa pahayag ni Discaya sa eksklusibong nakuha ng DZRH News, nagbanta siyang baka patuloy na madulas pa ang bibig niya sa pagsasabi ng katotohanan. Galit niyang tinawag na manggagamit at buwayang walang kabusugan ang mga politiko na nakinabang sa kanila. 9 na buwan anya siyang nakakulong sa Senado upang busalan ang kanyang bibig at pigilang magsabi ng buong katotohanan. Inaresto si Diskaya sa non-bailable na kasong malversation kaugnay sa umanong maanumalyang 53.9 million flood control project sa Kalumpit, Bulacan. I'm going to read the statement of Curly Diskaya, guys. Mga politikong this is the words of Curly Discaya. Mga politikong manggagamit at pinabayaan nila ako. Ipinakulong ako dito sa Senado para busalan ang bibig ko. Ngayon wala na ako sa Senado, marami pa akong papangalan ng politiko, damay-damay na lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Nakikinig ako ng fake Blue Ribbon Committee meeting ngayon. So gusto ko lang inform ang lahat kung ano ang update as of 10:42 ng umaga. Nag-start ang Senate Blue Ribbon Committee meeting na kung saan pinagdiinan nila na hindi ito hearing kundi isang organizational meeting lamang. Yun ang sinasabi nila, no? Ayan, hinaan ko lang yung Bigyan diin ni Kiko Pangilinan na ang Senate Blue Ribbon ngayong umaga ay hindi hearing at ito ay isang meeting lang. So therefore, hindi naman daw kailangan na pumunta ng mga resource person, yung mga napabalita na pupunta kasi pag-uusap-usapan pa lang daw kung ano yung mga organizational matters. This is very weird kasi pinakalat na nila, lalo na nito tangang Erwin Tulfo na ito, na iniimbitahan nilang 18 Marines. Ang 18 Marines nagpunta sa Senate, nandun sila ngayon sa loob. Hindi sila pinapapasok for some technical reasons, kahit invited sila, kahit may invitation sila, at kahit sila ay tinanggap na bilang mga guest ni ni Senator Robin Padilla, pinapahirapan sila ngayon, hindi sila makapasok sa Senado up until this point. So, ongoing ang Senate Blue Ribbon hearing, Senate Blue Ribbon meeting, sabi ni Kiko Pangilinan, meeting daw, ganyan. Laban bawi sila, no? They do not know what they want. Laban bawi sila sa kung ano yung gusto nilang mangyari. I also receive information from the people on the ground, yung mga nandoon sa Senate ngayon, dumadami ang mga tao at galit ang mga tao. Maraming nag-aalala sa pagpunta ng 18 Marines doon sa Senate ngayong araw na ito, pero for me, no, napakatapang nung ginawa nila. I think the Senate Blue Ribbon Committee, the fake BRC right now, is very, very nervous. Nung nalaman nila na pumasok ang 18 Marines sa Senate premises, nag-request si Matibag ng Your Honors, can I approach you? May sasabihin lang, kineso-kineso, habang binabasa ni Matibag yung kanyang statement, yung kanyang opening statement. Ayan. And this morning they started with dismantling the credibility of the 18 Marines. Ayaw nilang tawaging 18 Marines. Gusto nilang tawagin 18 bodyguards, 18 kargador. Yun lang ang gusto nilang gusto nilang kasi pagka tinawag mong Marines kasi may credibility eh. May dignidad, and they do not want to extend that to the 18 Marines. Ang sinasabi nila, because they are honorable, they are discharged sa mga trabaho nila, may mga kaso-kaso daw and things like that, yung mga ganong etos. But once a Marines, always a Marines. Yun nga yung motto nila, 'di ba? Ayun. Another thing, Risa Ontiveros, sinasabayan niya ang energy ni Eric Tulfo. By the way, ang mga nakita ko sa hearing, based dun sa palabas kanina, sa mga ayaw manood ng hearing, kasi nakakairita naman talaga. Win Gatchalian is there, Tito Soto, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan,
JV Ejercito were there. Ayan, Kiko Pangilinan said on GMA that it wasn't a hearing, but a consultative meeting, ha, ha, ha. Sabi ni Lulupay, correct! So ngayon parang sinasabi niyo eto pa ang nakakatawa pala, pinapangalandakan ni Kiko na hindi ito hearing kundi consultative organizational meeting lang. Okay, kasi hindi pa raw naa-assign ang vice chair ng mga committee. Hindi pa raw natatalaga ang mga member ng committee na ito. So mga tarantado talaga, no? Matarantado talaga. O di, ba't hindi niyo pa natatalaga? Uy, akala ko ba quorum na kayo, 'di ba? Nagtawag-tawag kayo ng consultative hearing, tawag kayo ng mga kung ano-ano, pagkatapos hindi niyo naman pala pagsasalitain yung 18 Marines. Um, sa totoo lang, I stand by my ano 'no, yung una kong gusto na sana pumunta talaga yung 18 Marines para magkaalaman. Although may risk talaga na ipakulong sila, i-contempt sila and things like that. And gusto kong makita kung paano sila bababuyan ng ano, eh. Kasi for sure bababuyin sila ng ano, ng fake BRC. And I want the Filipino people, the entire Philippines to see how they are going to dismantle the credibility of the 18 Marines. And, bilib ako sa tapang ng 18 Marines, grabe. Bilib ako sa tapang. So, nakakaloka 'no? Ah, sa mga malapit po ayun, oo, mukhang strategy nila yung sinabi na hindi sila pupunta pero pumunta sila, ayun. May dagdag na 14, Miss Joey. Oh, ayan, ayan. So, I'm very happy with the development kasi ano 'to 'no, it seems that the 18 Marines and the other officers, other former, men in uniform who are joining them, it seems that they are willing to sacrifice for our country. Yes, wala ng atrasan. Curly Discaya also made a comment, today, and I'm very, very ano 'no, I'm very, surprised doon sa statement ni Curly Discaya. Sabihin ko na lang rin 'to before ako mag-end live. Very, very quick lang 'to 'no, because I want everyone to have ano ba, a quick update of what is going on because I know a lot of people do not want to watch the hearing, eh, kasi ang sakit sa heart. Ayan, DZRH News, ni-report nila mahigit 150 pang opisyal ng gobyerno kabilang mga kongresista na unay tumanggap ng kickback sa flood control projects ang papangalanan ng kontratistang si Curly Discaya. Sa pahayag ni Discaya sa eksklusibong nakuha ng DZRH News, nagbanta siyang baka patuloy na madulas pa ang bibig niya sa pagsasabi ng katotohanan. Galit niyang tinawag na manggagamit at buwayang walang kabusugan ang mga politiko na nakinabang sa kanila. 9 na buwan anya siyang nakakulong sa Senado upang busalan ang kanyang bibig at pigilang magsabi ng buong katotohanan. Inaresto si Diskaya sa non-bailable na kasong malversation kaugnay sa umanong maanumalyang 53.9 million flood control project sa Kalumpit, Bulacan. I'm going to read the statement of Curly Diskaya, guys. Mga politikong this is the words of Curly Discaya. Mga politikong manggagamit at pinabayaan nila ako. Ipinakulong ako dito sa Senado para busalan ang bibig ko. Ngayon wala na ako sa Senado, marami pa akong papangalan ng politiko, damay-damay na lahat. Earlier this morning, just also a part of this update 'no, I'd like to inform you na, nilipat na ng ano kasi, 'di ba kinontempt 'to si Curly Discaya. So si Curly Discaya is in the Senate premises. Inaresto na siya, si Curly Discaya, so ililipat na siya sa regular jail, ayan. Humihingi ng tawad sa tao na nagpagamit kami sa mga may hawak ng kapangyarihan. Yes, big fish siguro kami, pero hindi kami buwaya or big crocodile. Magkaibang anyo ng hayop yun. Dahil wala kaming ghost project at substandard project, tinupad namin ng maayos kung ano ang nakasaad sa kontrata ng 100% at may insurance warranty bond na pwedeng habulin upang hindi malugi ang gobyerno. Sa 17
sa 70 na nasa kapangyarihan pa lang na nabanggit namin, binusalan at kinulong niyo na ako ng 9 months. Bakit ko pa babanggitin ang mga pangalan ng 150 plus pa na nasa kapangyarihan? Dahil binusalan niyo na ako. Akala ko nais niyo ng katotohanan kaya nagbigay lang muna ako ng kaunting pangalan. Pero sa maliit na mga binanggit ko na bilang, hindi na kayo mapagkakatiwalaan. Paano ko babanggitin ang 150 plus na may hawak ng kapangyarihan? Sana sa umpisa pa lang sinabi niyo na ayaw niyo ng katotohanan. Kung alam ko lang na ganito ang aming sasapitin, hindi na sana ako nagpangalan pa. Pero mas pinili pa rin naming tumindig sa katotohanan at wakasan ang panggagamit sa amin ng mga nasa kapangyarihan, ng mga malalaking buwayan na walang kabusugan. Kung ito ang kapalit ng pagsasabi ng katotohanan sa marami mong nalalaman, ang gawa ng kaso at alisinan ng kalayaan upang tuluyang mabusalan ng katotohanan dahil nakakatakot na lahat ng 150 plus na mga nasa kapangyarihan baka ang bibig ko ay patuloy na madulas sa pagsasalita ng walang humpay na katotohanan. My God, naaano ako sa development guys. Na-shock ako sa development. But please be active in social media. If you cannot be physically in the Senate, be active in social media. Demand for truth. Demand for accountability. And those who are going to evade the truth, the truth of the Marines and other witnesses of Curly Discaya, walang nagsasabing walang kasalanan si Curly Discaya. Siya nga mismo sinasabi niya, "Oo, nagpagamit ako, patawad." Pero meron pa akong papangalanang iba. Ayun lang po. I'm going to end this live and mag-a-update ako sa inyo ulit kapagka meron ulit mga development dito sa fake BRC meeting na mga putang inang ano na 'to, mga salot ng bayan ng mga senador na 'to. Miss Joey, sorry, confirm ko lang, pumunto ba yung 18 Marines ngayon do'n pero hindi sila pinapasok at sinabi Kiko imbes hearing, yes, 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 Lord Di Tolentino. Nagpunta sila, pagkatapos nung pagdating nila do'n sinabi hindi naman daw yun hearing, meeting lang daw yun, meeting lang, ayun. Okay, I'll see you, update ko kayo and, ingat kayong lahat guys.